Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrarul salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga mabibigat na pasanin ng buhay. Opo mga kapatid, ang tao nagkakaroon talaga ng mga pasanin. Hindi upang sirain siya, bagkus upang patatagin siya. Kaya ang mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay daanan upang magiging malapit tayo kay Allah. O kaya makamit ang kanyang mga gantimpala, dahil igagawad ang mga gantimpala para sa mga matiyag na mga mapagtiis na mga Muslim. Kaya napakaganda mga kapatid, kasi nga tinuturuan tayo ng Islam sa pagiging positibo. At lahat ng bagay mga pasanin mga kapatid, yan po ay mga hindi yan parusa sa mga manampalataya. Bagkus yan po ay mga pagsubok ng Allah. Kaya kahit anong mga trahedya, sakuna, problema, ay nagiging pasanin po yan, pero iniisip na lang natin na yan ay mga pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad sa hadith ni ayon kay Ibnu Dailami, na pumunta ako kay Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu, at saka sinabi ko sa kanya, merong bumagabag sa aking sarili tungkol sa kapalaran. Kadar, tinutukoy dito. Kaya't kwentuhan mo naman ako ng isang bagay para aalisin ng Allah ito mula sa aking puso. Kaya't sinabi niya, tunay na kung parusahan ng Allah ang nasa mga kalangitan niya at kalupaan, siya ay hindi mapang-api para sa kanila. Tingnan nyo, ganun na ganun pala mga kapatid. Kung papadalahan tayo ng bagyo, papadalahan tayo ng baha, hindi iyon mapang-api si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi nga siya po ang nagmamay-ari sa atin. Kaya kung example, bumili ka ng bahay, kahit anong gawin mo dyan, kasi ikaw ang may-ari. Sunugin mo man, tirahan mo man, kaya gano'n na gano'n mga kapatid, kasi ikaw ang may-ari, kaya ang Allah ang nagmamay-ari sa atin. Kaya kung anong gagawin niya sa atin, hindi yan mapang-api si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos kadugtong dito, at kung kaawaan man sila, ang kanyang awa ay naging mas mainam pa para sa kanila kaysa sa kanilang mga gawa. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, na patunay talaga to, ang hadith na ito, ang ating mga gawa mga kapatid, dapat para lamang kay Allah. Hindi tayo titignan ng Allah sa ating mga achievement sa buhay. Nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ng kotse, o anong magandang pamilya, maraming anak. Hindi tayo titignan dyan. Dapat ang mga gawain natin ay sana ikakalugod ng Allah para siya ay maawa, kasi mainam ang habag ng Allah. Tapos kadugtong dito, at kung gumugol ka tulad ng bundok ng Uhud sa kapakanan ni Allah, hindi rin ito tatanggapin mula sa iyo ni Allah hanggang sa maniniwala ka sa kapalaran at nalalaman mo na anumang tumama sa iyo ay hindi ito upang ikaw ay mamaliin. At katiyakan ang anumang minali mo ay hindi ito upang ipapangyari sa iyo. Kung sa Arabic pa mga kapatid, ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka
Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Tingnan nyo, itong hadith na ito mga kapatid, lahat ng ano dito, lahat ng mga gawain natin mga kapatid, dapat meron talagang paniniwala sa kapalaran. Dapat naniniwala ka doon kasi kakayahan to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tatanggapin ng Allah ang mga anumang gawa mo kung wala ka namang paniniwala sa qadar. Kaya ang lahat ng anumang tumama sa iyo mga kapatid, mga sakuna, kasiyahan, lahat ng mga problema tumama sa iyo, hindi yan ibig sabihin na mamaliitin ka, gagawin kang mali, imamali ka kapatid. Hindi yan siya imamamali ka. Ang ano doon, kapag isinulat na ng Allah, mangyayari yan. O kaya kung anong minali mo, namali ka, nagkamali ka, hindi ibig sabihin yan na nangyari yan. Ibig sabihin, lahat yan na isulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat. Gawin mo, hindi gawin, mangyayari pa rin yan. Kaya, kadugtong dito sa kung kadugtong sa hadith, tignan nyo, napaka-importante ito. At kung namatay ka sa hindi ganito, ay talagang pasukin mo ang impyerno. Allahu musta'an. Sinabi niya pagkatapos pumunta. Kaya itong hadith na ito mga kapatid, napakalinaw to. Lahat ng mga pasanin ng buhay natin ay naitakda na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naisulat na yan mga kapatid. Kaya lahat ng mga katulad ng kabiguan sa buhay natin, mga pangarap natin, hindi natin naabot, nagiging pabigat sa atin, kailangan mo yan pagtiisan. Hindi naman lahat ng bagay ay makakamit mo. Hindi. Pagkus, kailangan pagtiisan. Katulad dito sa sinabi ng Allah, sabi niya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka ang inyong kinasusuklaman ay makakabuti pa para sa inyo, at ang marahil ang inyong iniibig na bagay ay makakasama pa para sa inyo. Ang Allah ang nakakaalam habang kayo ay walang nalalaman. Kaya napakalinaw dito sa sinabi ng Allah mga kapatid. Kaya mga problema natin, mga pasanin, naging pasanin, ay kailangan lampasan. Na mayroong pananampalataya, na mayroong tinatawag na takot sa Diyos. Opo mga kapatid, ang tao ay likas nangangailangan. Ang tao kailangan mayroon siyang kausap. Dahil ang tao mahilig talaga sa pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan. Kaya ang mga ating mga ninuno, mga nauna pa sa atin mga kapatid, ay umaasa sa kooperasyon, buklod-buklod, pagkakaisa, para maligtas sila sa kaya mapatuloy nilang kanilang buhay. Kaya kung mga pasanin na yan mga kapatid, wag mong suluhin. Dapat may kausap ka, meron kang share ng problema mo. Hindi pwede mag-isang tao. Kailangan magtulungan sa bawat isa. Katulad rin ng mga ibang mga nilikha ng Allah. Kita nyo mga langgam, mga sosyal yan sila mga kapatid. Mahilig, yan sila sa panlipunan. Sama-sama yan sila lagi sa pagbubuhat, sa kanilang mga problema, example mga mabibigat. Sama-sama yan sila hanggang madala nila sa kanilang lungga. Kaya ito ang isa sa mga kapatid, encouragement to sa mga nagpapasan lagi ng mga problema. Huwag tayong magsulo. Dapat mayroong kang kausap. Katulad sa kwento dito, si Adam alayhisalam, matagal siya sa kalungkutan. Doon sa paraiso, hindi kagad binigyan siya ng katuwang. Bagkus, nagtagal siya sa kalungkutan mga kapatid hanggang
binigyan siya ng kanyang asawa na si Hawa. Si Hawa, ibig sabihin ng Hawa, mga kapatid, galing sa buhay. Alam naman natin si Adam alayhis salam. Nilikha si Hawa o si Eva mula sa tadyang ni Adam. Upang maging katuwang, kasama, kapatanagan, at tinitiyak sa kanila ang pagpapatuloy sa buhay. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, para pagpayamanin ang pagkakasundo at koneksyon sa kanilang pagitan, mga kapatid, ay dito nagiging simbolo to sila ni Adam at si Hawa. Kasi nga, pinagbulan sila ng sangkatauhan, naging kasangkapan sila, mga kapatid, sa ating inspirasyon. Kaya dahil doon, si Adam pinatulog nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi niya nararamdaman na kinukuha na pala sa kanyang tadyang si Hawa. Kaya Hawa nga ang pangalan, galing sa buhay. Minalhay, kung ano pa, galing sa buhay, nilikha siya doon. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha. Sinabi ng Allah, nilikha kayo mula sa isang sarili, at pagkatapos ay ginawa mula rito ang kanyang asawa. Kaya mga kapatid, yan isa sa mga isa sa mga dahilan to, kasi ang pasanin ng buhay natin ay napakabigat talaga, mga kapatid. Si Adam nga nag-iisa, nabigatan nga siya Kaya ito, lahat ng mga kwento na ito, mga kapatid, alhamdulillah, alam na natin. Ngunit may mga pagkakataon din kapag nawawala na ang mahal mo sa buhay. Ito na ay nagiging dakok na yan sa buhay mo. Ito na ay lagi ka nang nagiging pasan sa buhay mo rin, kasi lagi mong inaalala ang mga ganito. Kaya bilang Muslim, mga kapatid, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, kasi ganun talaga kullu nafsin dha'iqatul maut. Pinatikim ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng saya, pero ibabalik pa rin natin yan sa Kanya. Kaya sinabi natin lagi sa kapag merong nawala na sa mundo, sabi natin, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sabihin mo, katotohanan, tayo ay pagmamay-ari ni Allah, at sa Kanya rin tayo manunumbalik. Tingnan nyo, ginamit niya pagmamay-ari, mga kapatid, pag-aari. Inna lillahi, hindi yan mula kay Allah, hindi, maling translation yun. Ang tamang translate, pag-aari. Kasi ginamit ton, inna lillah, pag-aari tayo ng Allah, at tayo sa Kanya manunumbalik lahat. Kaya ibig sabihin, pansamantala lang pala tayo dito sa mundo. Hindi tayo dito maninirahan habang buhay. Kaya kung hindi ka nagpapasakop sa kalooban ni Allah, mga kapatid, Allah musta'an, maano ka talaga babagsak talaga ang mundo mo kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Asawa mo, pamilya mo, anak mo, katulad ng nangyari sa baha. Subhanallah, 6 na anak, 2 apo, nawala kagad sa isang saglit lang, nawala. Ganun na ganun, mga kapatid, ang buhay sa mundo. Kung hindi ka umaasa sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging mabigat na pasanin na yan sa buhay mo. Araw-araw, bawat umaga, bawat pagbangon mo sa higaan mo, maalala mo ang kanilang mga pagmamahal. Subhanallah, parang madudurog lang ang iyong puso. Kaya encouragement sa lahat, paanyaya bilang kapatid nyo sa Islam, mga kapatid. Isipin natin, lahat tayo ay manunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sinabi ng Allah, hindi siya
tatanungin hinggil sa kanyang ginagawa, habang sila naman ang tatanungin. Tingnan nyo. Ganun na ganun pala mga kapatid. Ang alay, hindi mo pwede tanungin. Bakit mo yala kinuha mo yan sa akin? Ya Allah, pinaiyak mo ako. Hindi mo matanong-tanong si Allah subhanahu wa ta'ala dyan mga kapatid. Bagkus, tayo pa ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin tayo. Bakit ka na sobrang nalugsa ka? Bakit sobrang lungkot mo? Ganun eh. Bakit hindi ka nagtiis? Bakit nawalan ka na lang pag-asa? Subhanallah. Alam naman natin mga pasalin ng buhay, napakabigat yan. Kung nagpadala ka dyan, hindi ka umaasa sa gantimpala ng Allah. Alam naman natin ko, pag ikaw nagtiis, magkakaroon ka ng gantimpala. Walay. Ang ginawa mo, hindi ka nag-iisip. Ang iniisip mo lang, iniisip mo na masama si Allah, subhanallah. Kaya, mali talaga mga kapatid. Alam naman natin, bawal na bawal yan. Isipin mo na masama si Allah. Siya ang tagapaglikha, ang gagawin niya anong gusto niya at hindi siya pwede tatanungin. Sinabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah, kawaan nawa siya ng Allah, hindi pinahihintulutang maghaka-haka tungkol sa Allah, patungkol sa kanyang katangian at mga kilos gamit ang pag-iisip. Ang pinapahintulutan lamang ay ang pagmuni-muni at ang pagsaalang-alang roon tungkol sa mga gawain ng mga nilikha. Tingnan nyo, ganun ang sinabi niya sa Al-Istiqama mga kapatid. Hindi tayo pwede maghaka-haka sa Allah gamit lang ating pag-iisip. Ya Allah, bakit nagkaroon ng bagyo Tino, o ano? Hindi pwede yun. Kaya, yan isa sa mga kapatid. Kaya kapag tayo nakikitaan natin ng ganito mga kapatid natin o ibang tao mga kapatid, ay magbigay ka talaga ng payo. Kapag may taong umiiyak, alam naman natin kapag umiiyak, parang tatawag na yan ng saklulo mga kapatid, payuhan mo kaagad. Kasi nga nangangailangan niya ng kalinga, nangangailangan niya ng saklulo mga kapatid. At utos rin to ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, wal asr, innal insana lafi khasar, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sinabi ng Allah, sumpa man sa panahon, katotohanan, ang sangkatauhan ay sadyang nasa kalugian, maliban sa mga yaong sumasampalataya at gumawa ng mga mabuti at nagpayuhan sa katotohanan at nagpayuhan sa pagtitiis. Allahu Akbar. Nagpapayuhan mga kapatid. Alam naman natin pagpapayuhan, ibig sabihin may mga tao dyan, may kausap, may kinakausap, nagsasalita, o ano pa dyan. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, kailangan merong pagdadamayan mga kapatid. Lalo na kapag may nakita kang nalulungkot, may nakita kang umiiyak, humihingi ng saklulo, para pagaanin lamang ang kanilang mga pasanin sa buhay. Allahu Akbar mga kapatid. Kaya tumulong ka kapatid, abot sa makakayanan mo. Tumulong ka, hindi sa pera. Kung wala kang pera, walang pera. Di ba? Tumulong ka kahit salita na lamang para gumaan lamang ang kanilang kalooban. Kasi nga, nabibigatan yan sila sa pasanin ng buhay. Katulad sa inulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Ang muslim ay kapatid ng isang muslim. Hindi niya ito aapihin. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Hindi niya ito aapihin at susukuan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. At ang sino mang nasa pangangailangan ng kanyang kapatid, si Allah ay nasa kanyang pangangailangan. Allahu Akbar, nasa kanyang pangangailangan mga kapatid. Man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah.
man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. At ang sino mang nag-alis ng dalamhati hinggil sa Muslim, haalisin rin ng Allah sa kanya ang isa sa mga dalamhati sa araw ng pagkabangon. At ang sino mang nagtakip ng isang Muslim, takpan rin siya ng Allah sa araw ng pagkabangon. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya, Allahu Akbar mga kapatid, at alam naman natin karapatan nila yan sa atin. Hakul Muslim alal Muslim sit. Karapatan ng Muslim sa kapwa niya Muslim ay 6. Nagtanong, Ya Rasulullah, ano yun? Sabi niya, kapag natagpuan mo siya, kung gayon ay batiin mo ng salam, at kapag inanyahan ka ay iyong tugunin, at kapag humingi ng payo ay iyong payuhan, at kapag naghatsing ay sabihin mo at sabi ng alhamdulillah, kung gayon ay iyong magitin sa kanyang yarhamukumullah, at kapag nagkasakit ay iyong binisitahin, at kapag namatay ay makipaglibing ka. Isinalaysay ni Muslim. Kaya payuhan mga kapatid, lalo na humihingi ng payo, payuhan mo. Huwag kang maging madamot sa iyong salita. Kasi nga gusto niya lang nang makinig. Alam naman natin ang luha nagpapagaan niya ng pakiramdam. Hayaan mo siya umiiyak. Basta ikaw nagpapayo lang, parang pinapakita mo ang iyong sincerity mga kapatid. Kaya ang mabigat na mga pagsubok mga kapatid, mahirap minsan tanggapin yan. Mahirap tanggapin ang katotohanan kung ikaw hindi makatotohanan sa iyong sarili. Kaya kaya in-encourage tayo sa Islam mga kapatid na lagi tayong makatotohanan. Tatanggapin katotohanan ang salita ng Allah, kasi kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, hindi mahirapan ka lang tanggapin ang katotohanan. At saka mga kapatid, suriin lagi ang sarili. Lalo na sa mga pakiramdam mga kapatid, dapat alam mo yan. Lalo na ang mga galaw ng mga sarili mo, dapat alam mo rin yan para maramdaman mo ang galaw ng iba. Kaya kung dahil hindi tayo perpekto mga kapatid, kailangan mayroon talaga tayong mga kaibigan, kamag-anak, o ano pa dyan mga makakatulong sa atin para gumaan ang ating pasanin sa buhay. Kaya mga kapatid, kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala nabanggit niya talaga sa Quran. Nasabi niya talaga mga kapatid na ito lahat ay mga pagsubok lamang. Katulad ng sinabi ng Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wal naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. At sadyang susubukan namin kayo sa anumang bagay mula sa pagkatakot at pagkagutom at kakulangan ng mga ari-arian at mga sarili at mga bunga, at balitaan mo ng magaganda ang mga matiisin. Allahu Akbar. Kaya lahat pala dito kailangan lang natin magtiis. Alam naman natin ang buhay sa mundo ay napakaiksi lamang mga kapatid. Kaya kung sinamahan mo yan ng pagtitiis mga kapatid dahil sa pagmamahal kay Allah, at nasisiyahan ka sa mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, kasali ka sa mga mananampalataya. Kaya mga kakulangan ng material dito sa mundo mga kapatid, tulad ng pagkain, tirahan, pangkabuhayan, mga kabuhayan, ay wag mong hamakin mga tao mga kapatid. Kung ikaw hinahamak mga tao, siyempre napakasakit yan. Isip-isipin mo yan. Nagiging pasanin mo yan eh. Wala kang pera, walang pagkain. Siyempre, napakalungkot ka talaga. Minsan nga, umahantong sa depresyon yan. Kasi sinisisi mo sarili mo, bakit wala akong kakayahan. Kaya dahil doon mga kapatid, maging kontento ka. Kailangan mo rin magtiis. Kaya ang mga pagtitiis, mga ganitong pagtitiis, mga kapatid, napakamahalaga ito eh. Kaya inutusan nga tayo na magtrabaho. Kung kunti lang kinikita mo, magtiis ka. Kung marami naman, magbigay ka.
Kasi hindi naman lahat, hindi naman tayo dito permanent. Tingnan nyo, nagkaroon ng sakuna. Lahat ng mga ari-arian, sira talaga. Wala silang makain, wala silang mainom. Tingnan mo, kung iisipin mo, ikaw nandoon sa kanilang kalagayan, sa isang araw wala kang makain. Siguro ang pag-iisip mo napakalayo na eh. Paano ko makakain? Subhanallah. Kaya mga karoon ka ng pasanin talaga sa buhay, mga kapatid. Napakasakit yun. Kaya, alhamdulillah, pag sabi mo lang, magdua lang kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana gagaan ang iyong kalooban. Na sana tulungan ka nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, dahil sa kalapasanin sa buhay, mga kapatid, maraming tao ang nagdurusa, lalo na sa kalungkutan. Minsan, natatakot sila, mga kapatid, kasi, dahil sa kahirapan din. Nagiging alalahanin nila minsan to. Kaya tuloy, naguguluhan ang kanilang mga puso. Kaya, alam nyo, mga kapatid, para maibsan man lang ang ating pasanin, mga kapatid, alalahanin natin lagi ang Allah. Ang alang higit na nakakaalam. Kasi normal na lang pala ito sa buhay natin. O kaya kasangkapan na yan. O kaya mga sangkap na yan ng buhay, mga kapatid, ang mga pasanin ng mga problema. Kasi hindi sasarap ang buhay kung walang mga ganito. Kaya tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para maibsan lamang ang mga problema natin. Katulad ng sinabi ng Allah, "Walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga yaong sumampalataya at napanatag ang kanilang mga puso sa pag-alala kay Allah. Hindi baga sa pag-alala kay Allah ay napapanatag ang mga puso. Mga yaong mga naniwala at gumawa ng mga mabubuti ay mapapasa kanila ang pagpapala at mainam na uuwian. Allahu Akbar. Pagpapala dito sa mundo, mga kapatid, at sa kabilang buhay, bonus pa, magandang uuwian mo doon. Ganon na ganon ang iregalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tingin mo, nawalan ka ng hustisya dito sa mundo, mga kapatid, kasi left and right ang nakawan. Kung yan, tingin mo, naapi ka dito sa mundo, o kaya sanhi ng mga katiwalayan sa gobyerno, mga kapatid, nadismaya ka, ang problema, huwag ka lang magpalabis. Nadidismaya tayo, huwag ka lang magpalabis, mga kapatid, kasi kapag nagpalabis ka, magiging mabigat lamang yan sa iyong kalooban. Sabihin mo na lang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na si Allah. Yun na lang. At ang alang mabuting nangangalaga sa atin. Kaysa salita ka ng salita dyan, kaysa mura ka ng mura dyan, kaysa makapagsalita ka pa ng masama sa mga ating namumuno, subhanallah. Kaya mas mainam, bahala na kayo kay Allah, bahala na sila kay Allah. Ipasa Diyos mo na lang, kapatid. Kasi kung hindi mabisan ang mga kapatid, mayroon pang malaki panganib ng parating sa atin. May mga matitinding sakuna pa. Lalo na malapit ng araw na paghukom. Mayroon nga kwento dito eh. Ayon kay Zainab binto Jahsin, na pumasok ang propeta sallallahu alaihi wasallam na may pagkasindak na nagsasabi, "La ilaha illallah, walang Diyos kundi si Allah. Kasiraan sa mga Arabo, wailul lil Arab, wailul lil Arab min syarri kaniktarabah, futiha al-yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadihi." Sabi sa hadith, mga kapatid, kasiraan sa mga Arabo dahil sa isang kasamaan na talagang palapit. Ngayon ay nabutasan ang harang kina Ya'juj at Ma'juj, na kasing tulad nito. Tingnan nyo, sa hadith, ganito.
nagkaroon ng butas ang harang, mga kapatid, o kaya pader doon. Ganito lang, kahit gano'ng kaliit, mga kapatid, nakakatakot na yun. Yajus yun eh. Kaya, sinabi ni Zainab binto Jahsh, O mensahero ng Allah, malilipol ba tayo habang may mga matutuwid sa atin? Sinabi niya, oo, kapag dumami ang masasama. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, ganun na ganun, mga kapatid. Sakbo na, dumating kasi nga, dami ng mga masasama. Kaya para maibsan na lang ang mga ganitong mga problema, isipin natin, mayroon pang mas malaking problema tayo. Mayroon pang malaking sakuna na darating sa atin, katulad ni Ya'juj, o lalo na sa libingan, ating kamatayan. Di ba? Yun na lang isipin natin. O kaya sa impyerno, baka may pasok natin sa impyerno, audubillah. Kaya yun ang isipin natin para maibsin lahat ng mga problema dito. Kung i-compare doon, mas malaki pa ang problema doon sa kabilang buhay. Kaya, lahat na yan, mga kapatid, mga na problema na yan. Kaya sa Islam, pinagbabawalan talaga tayo. Mga bagay na kung saan isisihin mo ang iyong sarili. Lalo na puputulin mong ugnayan magpamilya. Bawal na bawal yun sa Islam. Kaya pagtakwil mo sa mga pamilya mo, audubillah, hindi pwede yun sa Islam. Sabihin mo, hindi na kita ina, hindi na kita anak, hindi na kita ama, o ano pa dyan mga bagay na yan. Magiging kargo konsyensya mo yan, kapatid. Pagdating ng araw, magiging malaking pabigat na pasanin pa yan. Kasi nga, alam naman natin sa araw paghukom, tatayo ang rahim, tinatawag nating rahim, o ugnayan ng sinapupunan yan eh. Sa araw paghukom, mag-manifest siya na parang isang nilikha din. Tapos hingi ng saklulo kay Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Hahawakan niyang baywang ng mahabaging Allah. Tingnan niyo, hingi ng saklulo ng rahim. Sinabihan pa sa hadith, sinabi ng Allah, anong meron? Sinabi niya, ito ang lugar ng pagpapakup ko sa iyo laban sa nagpuputol. Kanyang sinabi, hindi ka ba nalulugod na aking iugnay ang sino mang nag-ugnay sa iyo? At puputulin kung sino mang nagputol sa iyo? Sinabi niya, opo, o aking Panginoon. Kanyang sinabi, para iyon ay para sa iyo. Kaya, subhanallah, nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kaya, huwag niyo sana putulin ang ugnayan magkamag-anak, mga kapatid. Kaya, sa araw paghukom, napakalaking pasanin lang yan, kapatid. Hindi mo yan delikado ka pa sa araw paghukom. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.